diretsuin ko na, no? So what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin Yes. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor, may you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the Yeah. intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no? Verification ng ano po, Your Honor? Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. Verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman. factual. Insofar as I'm concerned, Sino lahat po ba yun- nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun. Then ito yun. someone And then, typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calilum, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. the utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun so- yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam If- namin, if- sorry po. Yes, sir. Good, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po sa namin... reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony nyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation nyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement, and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President, ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napahapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's the literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there but I'll read to you. Sinabi nyo kasi sedition. Pero tignan nyo po yung page 25 nung sarili nyong affidavit ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power. Hindi, actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, Your When Honor. do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa
paggisa ni Senator Alan Peter Cayetano sa pangalawang witness ng prosecution, itong NBI official na nag-imbestiga doon sa alleged threat ni VP Sara patungkol dito kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. At dito tinanong rin po ni Senator Alan itong si Attorney Lutok kung alam niya ba rin kung sino itong mga tao na gustong magpapatay kay VP Sara Duterte. At hindi po nasagot ito ni Attorney Jeremy Lutok dahil yun nga, hindi naman talaga nila inimbestigahan yung threat din laban kay VP Sara. Yung kanilang investigahan lang yung threat ni VP Sara doon sa kay PBBM, sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan, no? Yung may kinausap din, may kinausap na di umano siya na patayin din yung tatlo kapag pinatay rin siya, mga kabayan. So conditional nga yung kanyang sinabi doon, yung kanyang threat. Sa madaling salita, hindi alam ng NBI or itong mga nag-imbestiga na kung saan ang galing yung galit ni VP Sara Duterte, yung kung bakit po nagsalita siya ng mga ganong kabigat na mga salita laban dito kay Presidente, sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan, no? Kaya kinukustyon tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano yung kredibilidad, no, or yung integrity nitong pag-imbestiga ng NBI laban dito sa threat ni VP Sara Duterte, na kung saan ay may sariling threat din naman po si VP Sara Duterte, no? Kahit yung PSC, yung Presidential Security Command or PSG dati, ay hindi naman din kinausap, no, ng NBI na itong pag-imbestiga nila noon. At maging yung inciting to sedition na kinaso nila kay VP Sara ay question rin ni Senator Cayetano, mga kababayan, dahil meron pong statement si VP Sara na wala nga doon sa EDSA, no, yung laban na sa loob ng Malacanang. Ibig sabihin, hindi po niya talaga in-encourage yung mga tao na mag-rally, na mag-call for Marcos resign dahil wala nga sa EDSA yung laban, mga kababayan, nasa Malacanang, nasa loob ng Malacanang. Although na-appreciate ni VP Sara yung effort ng mga Pilipino na mag-rally, no, doon sa EDSA at kung saan-saan pa para magpakita, no, or ilabas yung kanilang mga hinanaing, no, laban dito sa nangyayari sa gobyerno ngayon. Pero iba ang tanaw, no, dito ni Senator Cayetano. Hindi po siya inciting to sedition kasi sinabihan na nga niya na wala nga sa EDSA, no, na hindi magawilga yung mga tao. At agree po ako dito, no, sa aking opinion, agree ako dito sa pananaw ni Senator Alan Peter Cayetano na mismong si VP Sara nga ay hindi sumasama sa mga rally, no, at hindi po siya talaga nag-invite or nag-push, no, dito sa mga supporters niya na mag-rally. Itong mga nangrarally ngayon dito sa Kamaynilaan ay wala naman pong kinalaman direkta si VP Sara, no. Hindi po sila inutusan ni VP Sara. Kusa po ito ng mga supporters na mag-rally na ipalabas yung kailang mga sentimento na hindi na po talaga sila sang-ayon, no, sa mga nangyayari ngayon, knowing sa gravity ng corruption dito sa ating bansa, mga kabayan, na kung saan hanggang ngayon yung mga big fish nga nating talagang hinihintay na makulong ay hindi naman talaga ginalaw, mga kabayan, or hindi pa talaga pinapa-aresto, no, hindi pa pinapakulong ng ombudsman. Samantalang yung mga kalaban nila sa politika ay wala namang kinalaban nito sa flood control corruption, ay mabilis pa sa alas 5 na pinakulong ngayon ng ombudsman, mga kababayan. So yun po yung aking pananaw na medyo mali yata, no, yung kailang paratang na inciting to sedition doon pa lang mismo sa statement ni VP Sara na yun, no, na si Princess Mawiga po yung nag-initiate na nag-rally, mga ganon. Si VP Sara pa yung nagsabi na wala nga dyan sa EDSA yung totoong laban, no, nasa Malacanang, mga kababayan. Kaya nakakatuwa, no, itong harapan ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Attorney Jeremy Lutok, abogado versus abogado, mga kababayan, no, at talagang maganda yung laban ng debate dito, mga kababayan. At yun nga lang, marami nakikitang mga palpak dito si Senator Alan Cayetano, no, at kasama na rin yung affidavit yata ito, mga kababayan nila, or dokumento na si VP Sara ay galing sa DOJ, no, na hindi naman galing sa DOJ si VP Sara, sa DepEd naman siya galing, no, doon naman siya inappoint ni President Marcos nung una. At sinabi dito ni Attorney Jeremy Lutok na typo error daw po yun, mga kababayan, pero sinuplak po siya dito ni Senator Alan Cayetano na hindi po yun typo error, no, dahil kung typo error dapat yung spelling lang, yung department, mga ganon. Pero Department of Education and Department of Justice ay magkaibang departamento, no? So hindi po siya matawag na typo error. Kaya talaga nga ang galing dito ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan, no? Mabilis po niyang nakikita dito yung mga mali sa mga affidavit, sa mga dokumento na isinabit sa kanila. Kasi marami sila nakikitang mga error, no, mga kababayan. Kaya ang paliwanag sa kanila, typo error daw po yun. Pero itong mga senator judges ay hindi po naniwala, no? Kasama na rin po dyan si Senator Amy Marcos, no, na pumalag rin
po dito sa panay typo na error daw ito, mga kaubayan. No? Mali-mali yung mga papeles or dokumento na ipresenta nila kasi ang abogado ni VP Sara, si Atty. Binluan, ay talagang very detailed. No? Hinimay-himay po talaga niya ito, mga kaubayan. Itong mga dokumento, yung mga pizza, yung mga nakalagay doon sa mga affidavit, sa mga certificates, yung mga information of ba yun? Certification of investigation ba yun? Na yung pizza, tinitingnan talaga niya isa-isa, mga kababayan. No? Kaya salute po tayo dito, no? Or salute po ako dito sa kay Atty. Binluan. Talagang ang galing po niya ditong mag-cross-examine no? Kay NBI official na dating nag-imbestiga dito sa grave threat laban kay VP Sara at yung inciting to sedition, mga kababayan. Kaya talagang good job no sa kay Atty. Binluan. So talagang kaabang-abang pa ito, mga kababayan. No? Marami pang mga bakbakan na mangyayari. At itong abogado ng kabila, no, itong si Attorney Ligutan naman ay panay object, mga kababayan. Kaya nadidistract tuloy, napaputol yung momentum kasi panay objection, no, itong si Attorney Ligutan nga ng prosecution. Kaya tuloy napuputol yung pag-interrogate ni Attorney Binluan. Although yun naman talaga yung proseso, trabaho ng mga abogado yan, both parties, no, na mag-object doon sa pag cross-examine or doon sa pag interview, no, or pag-interrogate doon sa witness, mga kababayan. So ano pa masabi dito kay Senator Alan Peter Cayetano, no, na ginisa niya itong NBI official na nag-imbestiga dito sa kaso ni VP Sara, yung grave threat at inciting to sedition, pero hindi naman din inimbestigahan yung kaso ni VP Sara, yung threat mismo ni VP Sara, no, yung sinasabing Operation Romanov ba yun, na may banta rin sa buhay ni VP Sara, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, no, yung mga ilang mga nakitang mali, no, or inconsistency doon sa mga dokumento na nakita ni Senator Alan Cayetano dito po sa NBI na nag-imbestiga no, dito sa kasong ito. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.